Welcome po sa ating palatuntunan. Speaking of Mary, ito po ang inyong lingkod, Father Melvin Castro, at makakapiling po natin ng dalawa sa ating mga kapatid. Ako po si Marjorie Parahas, ang inyong lingkod. Brother Veron Dizon po. Ngayon po sa ating episode na ito, matapos po nating talakayin ng iba't ibang aspeto ng banal na kasulatan at ng mahisteryo ng ating inang simbahan, tutungo po tayo sa apat na sunod-sunod na episodyo na ito tungkol po sa mga Marian dogmas. Liwanagin muna po natin ang dogma. Ang dogma po ay ang set ng Catholic teachings na kailangan nating paniwalaan. Kung meron pong negative na description ay ito yan, under pain of sin. Na kapag hindi po natin pinaniwalaan ay nagkakasala tayo. Ang bigat po, ano? Ang dahilan po ay sapagkat sa katuroan ng ating inang simbahan, hindi po siya basta-basta nagdi-define ng dogma. Ang dogma po ay sa hierarkiya ng mga katotohanan na tinuturo ng simbahan. Nasa pinakataas yan. Without which, hindi tayo masasabing Katoliko. Ang mga dogma dyan, halimbawa, ay ang Santissima Trinidad, ang pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Ngayon, sa kasaysayan ng pagtuturo ng simbahan, nagkaroon rin ng, as of now, ng apat na Marian dogmas. Pwede nating itanong, bakit ngayon lang? Kung iyan ay nasa Biblia, dapat noon pa. Okay po, liwanagin natin. Ang dogma po ay hindi agad-agad binigay ni Kristo. Naalala niyo po yung mga ebanghelyo natin bago yung Ascension Sunday? Kahit anong cycle yan, A, B, or C. Ano po yung ebanghelyo na isa doon? Sabi ng Panginoon, hindi ko maituturo agad lahat sa inyo dahil hindi niyo mauunawaan. Kaya sabi niya, kailangan kong pumunta sa Ama, hindi kayo para iwan, kundi para ipadala ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santong ito ang magtuturo sa inyo. At ito yung Espiritu Santo na gumagabay sa simbahan. Hindi ito, ay nag-iimbento pala ang simbahan ng dogma. No. It is a matter of nagmamature ang pag-unawa ng simbahan primarily sa Biblia. And then sa mga katuruan niya. Kaya nga tripod tayo, no? Sacred Scripture, Tradition, and Magisterium. Hindi tayo yung Biblia lang. Hindi sa minamaliit natin ang Biblia, salita yan ng Diyos. Pero, iyan ay ipinanganak sa konteksto rin ng tradisyon at ng mahisteryo. Dahil in the first place, simbahan ang nagsabi, ano lang ang mga libro na kasama sa Biblia. Which means, ang may authority talaga ng pagtuturo, ang simbahan. Kaya nga ang tawag natin sa kanya sa Latin ay Mater et Magistra, ina at tagapagturo. Ngayon, sa kasaysayan ng pag-mature at pag-mature sa pag-unawa ng pananampalataya sa gabay ng Espiritu Santo, nagkaroon ngayon ng developments. All throughout these 2,000 years or so ng kasaysayan ng ating simbahan, mayroon lang apat na so-called Marian dogmas. Pero hindi yan dahil kay Mary, sa totoo lang. It's always in reference to Christ. So, ulitin ko, meron pong hierarchy of truths. So, hindi lahat ay dogma of faith. Kapag dogma of faith, as I said before, under pain of sin, yun yung negative na description. Ang positive na description will be, ibibigay mo yung tinatawag sa wikang Ingles na obedience of faith. Magpapailalim ka ng intellect mo sa turo ng simbahan. Sa Latin ay may kasabihan nung araw Roma locuta, causa finita. Kapag nagsalita na ang Roma, tapos na ang usapan.
Naalala ko, Father, yung isang bahagi ng bagong tipan sa sulat ni San Pablo nung nagkakaroon na ng away Right. between grupo yata ni San Pedro Right. at grupo ni San Pablo at isa sa kanila nagsalita na si Peter. Right. Pero, believe it or not, ang kinwestiyon nung una si Peter. Kasi po ang, para malinaw, yan actually ang kinukonsider natin kauna-unahang council, the Council of Jerusalem. Ang naging question dyan ay eventually, ganyan ang pag-mature ng simbahan sa teaching, sila San Pedro, dahil sila'y talagang purong Hudiyo, ang gusto nila, yung mga converts sa Christianity, magpatuli din. Siyempre yung mga Hentil, walang kultura nilang magpa-circumcise. Nagsalita si well, among others, yun ang gusto nila San Pedro, yung mga liturgical obligations ng Jew, i-impose sa mga non-Jew na naging Kristiyano. Doon kumontra si San Pablo. Sabi niya, wag natin pabigatin ang buhay ng mga converts. Tayong mga Hudyo, iyon na talaga tayo Nagpapatuli, etc. Tayo yon. Pero kung yung mga ibang hentil, huwag mong i-require yung pagpapatuli. So nagkaroon ng council. Pinauwi ngayon ni San Pedro lahat ng mga kumalat ng apostoles, pinauwi niya sa Jerusalem. Ang speculation niya, baka doon pa si Mother Mary. Who knows, no? We do not know. At doon nila ni-resolve. So in that sense, kinorek ni San Pablo si San Pedro. Pero nung nagdesisyon na ang kalahatan, siyempre ang final say, si San Pedro. Nabanggit mo yan, Brother Viron. Alam niyo po, if you will notice yung Ebanghelyo ni San Juan, Ebanghelyo ayon kay San Juan, yung chapter 20 niya, tapos na Tapos na yung buong Ebanghelyo, doon niya sinabing, lahat ng ito'y sinulat para sa inyong kaligtasan. Pero hindi maisulat ang lahat kasi napakadami. Mapupuno ang mundo. Tapos na Biglang nagkaroon ng chapter 21. Sinong bida sa chapter 21? Si Pedro. Doon pinakita yung tinatawag na rehabilitation of Peter. Yung 3 beses niyang dininay si Kristo. Doon sa chapter 21 yung Peter, do you love me? Na 3 times. Ang tawag doon ay rehabilitation of Peter. Bakit niligay yun ni San Juan? O sino man yung sumulat after ni San Juan? Kasi yung nabanggit ni Brother Biron. At that time, parang Pinoy, nagpapaksyon-paksyon na. Kaya nga nasabi ni Pablo, bakit sinasabi niyo, ako'y kay Pedro, ako'y kay Pablo, ako'y kay Apollo? Then sabi niya, tayo'y kay Kristo. Sa Latin, Christi sumus. Kanta ngayon yan sa misa. Christi sumus. We are of Christ. Human nature Nagdi-divide tayo. Pero, yan nga, kaya may teaching authority ang simbahan. Pag nangusap na, sumunod na kayo dahil. So ito yung dogma. Yung kauna-unahan, Theotokos, merong actually raging heresy. Ang heresy ni Arianismo. Itong si Arius, ang paniniwala niya, sounds familiar, Si Kristo ay tao lang. Tao lang siya. So, kaya sabi niya, hindi natin pwedeng sabihin na si Mary ay ina ng Diyos. Ang pwede nating sabihin kay Mary, si Maria ay ina ni Kristo na Diyos. Kung naniniwala kang Diyos si Kristo. Pero ang sabi ng simbahan, sandali muna. Ano yun? Paghiwa-hiwalayin natin si Kristo. Yung isang bahagi niya Diyos, isang bahagi tao. So, nung pinanganak siya ni Maria, siya ay ina ni Kristo, yung tao lang. Parang, Father, ang hirap matanggap na halimbawa yung isang magulang ang may anak na inhinyero, isang arkitekto, isang guro. Parang ang sasabihin mo, ay yung pagiging guro niya, labas ka na dun sa role. Parang ganun. Tama. Hindi pwede.
yung pagiging guro at anak, isa pa rin ng nanay at isa pa rin ng Siya anak. pa rin yung Siya pa taong rin yun, Father. pinag-uusapan. Doon naman nabuo yung dogma tungkol kay Kristo na hypostatic union. Na yung dalawang nature ni Kristo, human and divine, ay pinagkaisa in one person. So, one person, isang persona ni Kristo, the second person of the Trinity, ay mayroong human nature and divine nature. Pero hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. Siya yun eh. So, noong diniklara sa Council of Ephesus, anong year nga yan? 431, Father. 431, ay sinabi ng simbahan, si Maria ay ina ng Diyos. Period. Siya ina ni Kristo na Diyos. Yung ang daming gustong very takot na takot na ibigay yung title na ina ng Diyos dahil baka daw ang lumabas pati yung pagka-Diyos ni Kristo galing kay Maria. Kung mali ka talaga ng understanding. Actually, hanggang ngayon, yan ang pinupukol sa ating Katoliko. Ano siya magiging ina ng Diyos eh? Si Kristo, walang simula at walang katapusan. Eternally begotten Son of the Father. Eh, bakit mo sasabihin ina ng Diyos? Kasi nga, we have to return. Sa totoo lang, kung tayo lang ay appreciative ng history, lahat ng doctrinal questions ngayon, na-solve na noon. Na-solve na noon. Father, may tanong ako kasi may part ng letter ni St. Paul na though he was in the form of God, parang hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Ano po yung pagka-interpret ng mga exegete pagdating Yan. doon? Actually, nagkaroon din ng heresy yan. Ang paniniwala ng iba ay, nung sinabing hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos, ay iniwan niya ang pagka-Diyos niya. Na siya nung pinanganak ng mahal na birhen, tao lang na puro. So, talagang may mga parts ng scripture na kung yun lang, in isolation, talagang pwede ka magturo on your own. Bakit hindi ganun ang thinking ng simbahan? Hinubad niya sapagkat siya'y anyong tao. Hindi hinubad yung pagka-Diyos na nawala ang pagka-Diyos niya. Otherwise, he could not have performed any miracle at all. Kaya siya nakagawa ng milagro. Dahil siya ay nanatiling Diyos. Hindi niya pwedeng, otherwise, gano'n na naman ang maglalabas. Yung pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo, pwede natin paghiwalayin. Ngayon, tao siya, ha? O mamaya, Diyos naman siya. So parang, wow, ha? So, hindi gano'n, no? Kailangan ang pagka-Diyos at pagkatao niya magkasama pa. Without intermingling. Kasi magkaibang nature. But obviously, yung pagka-Diyos niya is from eternity to eternity. Yung pagkatao ni Kristo, yan. Meron niyang at a certain point of time, naging tao siya. Nung pinanganak ng mahal na birhen. Pero nung siya'y pumanik na sa langit, ascension, hindi niya na iniwan ang pagkatao niya sa lupa. Kaya nga empty tomb. Sinama niya yan. Katawan at kaluluwa, si Kristo ay nasa langit. Kaya yung pagka-Diyos at pagkatao niya, eternal na yan. Tsaka siguro rin, Father, naalala ko itong yumaong si Monsignor Venco. Oo nga. No, nakamamatay lang ho itong taon. Itong buwan na to, sa yung kanyang parang pagbibigay ng katisismo patungkol sa mahal na birhen regarding nga sa sa pagiging ina ng Diyos. Ang tanong ay, paano siya mangyayaring ina ng Diyos? Ganito po kasimple yung sinagot ni Monsignor Benco. Kasi Diyos ang Diyos. He can do what He wants Yes, to do. yun yung karakter ng Diyos. He's omnipotent. So, tignan po natin sa Immaculada Conception na pag-uusapan din sa mga susunod na serye. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat. Kaya niyang baliin ng natural law. Sa Kanya nanggaling yan. Yes, Father. Hindi baliin on the negative sense. Kung hindi, dahil siya ang author nito, he can do something about it. He goes beyond Yes, sa natural law dahil law of nature, siya gumawa ng nature. So He's beyond
limitation ng space, ng time, or whatever law dahil siya yun mismo. So, in the case ng Theotokos, bearer of God, sa isang tradition, dahil yung Tokos, bearer, ang hirap i-translate. Ang ginagawa ngayong tradition, at least for the Greek Catholics at Orthodox, hindi na tinatranslate. Kaya napansin nyo ngayon, in our time, accepted na natin gamitin yung word na Theotokos. Nung araw, dahil hindi pa tayo ganun ka-familiar, we say Mother of God, Mater Dei, no, sa Latin. Pero ngayon, mas familiar na ang tao sa every language na meron sa lupa, acceptable nang hindi i-translate. Dahil nga up to now, yung linguistic nuance, paano mo nga daw ba itatranslate yung Tokos? So, bearer, tagapagdala. Actually, yung iba, minasama pa nga meaning yan eh. Bearer lang pala eh. So, nung matapos yung iluwal, tapos na. Ganun ang thinking din. Noon na, lalo na noong nagkaroon ng parang ng swing ng pendulum, nagkaroon ng golden age ang Mariology at Marian piety. Mula noong turn of the century, yung mga apparitions, hanggang noong dogmatization ng Assumption, 1950, golden age ng Marian devotion. Then nagkaroon ng swing. I-minimize naman ang role ni Mary. Yun yung 1960s, 70s, 80s na nakalimutan na natin si Kristo. So thankfully, parang swing nga yan ng pendulum. I think, thankfully, ang time natin ngayon, medyo very appreciative tayo ngayon. That the Marian devotion ay hindi inimbento lang ng tradition. It's rooted in sacred scripture. So I think, yung pendulum, medyo stable na kumbaga, no? Very matured na kapag pinag-usapan ng mahal na Birhen, it is no longer parang a cause of division among the Christians na iba-ibang denominations. Parang unti-unti, I think, dumarating na sa punto that even the Protestants are appreciative of the role of Mary. So much so that sa US, yung ibang Methodist churches, ini-incorporate na nila ang Guadalupe for the sake ng mga Latinos, lalo na ng Mexicans, na very attached sa Our Lady of Guadalupe. So I think as time goes on, mas magmamature ang thinking natin at appreciation ng role ni Mary. Father, di ba every January 1st, bakit Right. doon nakalagay ang solemnity ng mahal na Birhen bilang ina ng Diyos? Tayo pa naman Pinoy, gusto natin ng New Year. No? Nagkataon lang po yung New Year's Day. Ang binibilang ay 8 octave, no? Basta may solemnity malaki ang simbahan, lalo na before Vatican II, 8 days na ise-celebrate yan. So, octave of Easter, dati may octave of Pentecost, so octave of Christmas. So kung bibilangin natin yung Christmas, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, yung 8th day is January 1. Huwag niyong isipin yung January 1. Isipin natin yung 8th day. So on the 8th day of Christmas, we celebrate the Divine Maternity. Mary as the Mother of God. So, yun ang dahilan doon. Then si Pope St. Paul VI, Pope St. Paul VI, diniklara naman yan na every 1st of January ay World Day of Prayer for Peace. So, nagkapatong-patong na yung celebration. Okay? But again, it's a dogma of faith. Ang Theotokos, that Mary is the Mother of God, is a dogma of faith. I say this out of love and charity rin sa ibang denominations, no? For us Catholics, we have to believe it.
At least for us. Kailangang i-embrace mo yan. Hindi ka pwedeng sabihin mong Katoliko ka kung hindi po paniniwalaan ng dogma na yan. And again, kaya dinefine ang dogma ng Theotokos is to defend the divinity of Christ. Na hindi natin pwedeng paghiwalayin ang kanyang humanity at ang kanyang divinity. Isa yan, hypostatic union sa persona ni Kristo. Kasi kung persona at tinranslate ko sa pagkatao ni Kristo, patay ako. Paano yung pagka-Diyos niya? So, yan din yung hirap ng translations ng theological words kasi we have to face the reality na words yan eh. Kung yan ay hindi walang existing na words sa particular language mo, magkakaroon talaga ng konting problema. At siguro rin yun, Father, sa yung mga nakarang episode natin na bakit tinawag na ina ng Diyos ang mahal na Birhen. Una ay yung, sabi nga po ninyo, yung pagtatanggol sa pagka-Diyos ni Kristo. Sa kasaysayan ng kaligtasan, hindi pwedeng tao lang ang pwedeng magsalba sa tao na gumawa ng kasalanan sapagkat yung ugnayan ng tao sa Diyos ay naputol dahil sa kasalanan. Kaya itong ang Diyos Ama ay ibinigay ang kaniyang anak at nagkatawang tao upang siya ang maging siya ang magbalik ng ugnayan ng tao sa Diyos sapagkat hindi kakayanin ng tao. As always, God takes the initiative. Kung tayo-tayo lang to, palpak to. No, in fact, di ba, sa Tower of Babylon, they wanted to reach God in their own way. Nagtayo sila ng tore ng Babylonia on their own. Pero bakit winasak ng Panginoon yan? Una, effort lang ng tao eh. At actually, it's not to reach God eh. It's to be equal with God. At interestingly, ito yung hanggang ngayon I hope hindi ito ma-misconstrue. Ang isang biblical explanation ay kasi daw nung tinayo ang Tower of Babylon, Tower of Babel, ay sapagkat nag-congregate ng tao. Para maitayo yun, nagsama-sama sila. Which goes against dun sa sinabi ni Lord sa Genesis, go forth and multiply. Parang kung literal, ay anong masamang nagsama-sama ang tao? Again, no, yung context ng utos ng Diyos na huwag kayo lang, go forth and multiply. Sa Old Testament, no? Multiply. Ano sa New Testament? Go forth in all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Precisely yun yung naging weakness ng Jewish tribe, no? Jewish people na kontento sila lang. Sila lang na magkakadugo. Kung hindi ka namin kadugo, etchepuera ka. Kaya nga, inopen ni Lord Israel is no longer, I hope hindi to offensive sa Jewish people, ha? Israel is no longer the Jewish people alone. The church is the new Israel. The church is the new Jerusalem. Including sila. Hindi tatalikod ng Panginoon sa Jewish people. Jewish ang Diyos, si Kristo, mahal na Birhen, si San Jose, mga apostoles. Saka pinangakuan niya ang Israel na magpakailanman. Kasama sila doon hanggang-hanggan. Ang ginawa ng Panginoon, binukas niya yan. Hindi ito Jewish people lang. The church is now the new Israel. The church is now the new Jerusalem. Hindi na physical. Kaya nga sinabi ng Panginoon, di ba, winarningan niya yung mga Hudiyo, darating ang panahon, hindi lang sa templo na ito,
sasamba ang tao, but that they will worship the Lord in spirit and in truth. That is the church. The church is primarily the spirit and the truth. Something very spiritual. So, wag din tayong magkamaling mga Katoliko na parang kami lang, go forth and multiply. And I think in that sense, doon natin ma-appreciate yung kay Pope Francis na wag tayong makontento ng anong term na, may ginamit siyang term na dito lang. Kailangan you go to the marginalized, Peripheries. the peripheries, kasi bahagi sila ng simbahan. Huwag tayong makontento sa sentro na marami naman tayo eh. Go out to the peripheries. Iyon ang utos ni Kristo. At yun din ang sinabuhay niya kung bakit he was so misunderstood. No? Nakipag-identify siya sa sinners, public sinners, prostitutes, dahil he really went out to the peripheries. So, balik pa rin po tayo dito sa ating first Marian dogma that we are discussing, Theotokos. Naalala ko yung isang, ang santo po dito na parang one of the prime characters will be si Saint Cyril of Alexandria, no? Kasi kung titingnan niyo po ang mapa, ang simbahan bago pumunta sa Roma ay nandoon sa east. So yung Constantinople, which is Turkey today, ang Efeso, which is in Turkey, na ang isang tradition ay the Blessed Mother, doon siya nag-assume into heaven. Alexandria, which is in Egypt, St. Catherine of Alexandria, ando doon yung library na collection ng oldest documents of the church na madalas inaatake ng mga ISIS. Nasa border siya ng Egypt. Ando doon yung by the way, dyan sa monastery of St. Catherine of Alexandria, ando dyan nasa paanan yun ng Mount Sinai. Malapit doon rather. Baka ma-mix up ako. Malapit doon, pero ang within the monastery, believe it or not, ito yung sure ko, dahil nagkasugat-sugat ang kamay ko doon, yung burning bush. Yung burning bush. Kasi thorny siya eh. Kaya daw ang ibang explanation ng Bible exegetes, kaya hindi makalapit si Moses dahil talagang thorny. Malay ko naman pinilit kong abutin. Kaya talagang, wow, sugat-sugat ka. Hindi lang naman ako, lahat ng Pinoy na kasama ko, kasi gustong pumitas ng souvenir. Kaya pala, doon at sabi kay Moses, tanggalin mo ang yung sandalyas at huwag kang lalapit, diyan ka lang. Well, yun ang isang interpretation sa halaman na yun. But, madidiscuss natin yan. Yung burning bush na yan, sa susunod nating itatalakayin na dogma, which is the Immaculate Conception. But for now, sana po ay naging mas malinaw kahit konti lang ang pag-unawa natin sa the First Marian Dogma, year 431 AD, Theotokos, Mary, the Mother of God. Ito po ang yung mga naging lingkod at kasama sa pagtalakay, Father Melvin Castro, Sis Mara Parahas. Brother Veron Dizon po. hanggang sa susunod po, pagpalain kayong lahat ng buong may